Hey guys, it's me, Jeffrey, and for today's video, gagawa natin ng unboxing at review itong Infinix 030 4G. Kasi nakita ko sa mall, ina-advertise nito as camera smartphone. Ibig sabihin nun, content creator friendly siya. Tsaka kasi, ang nakalagay rin sa kawan nito is 2K at 30 FPS. At yung 5G version naman nito is kaya mag-shoot ng 4K at 60 FPS. Kaya na rin ba nito makipagsabayan kahit papano sa video quality? Alamin natin guys kung okay nga ba yung camera quality nito overall. Unboxing muna tayo guys. Simulan natin sa back design muna. So, sa likod, pag di ka naka-case, syempre, mafe-feel yung leather dahil leather yung kanyang back. Hindi siya printed lang, actual talaga siya na leather, Smooth siya hawakan at malambot, may pagka-malambot din siya na pag medyo dinidiinan yun. So, dyan nyo rin makikita yung zero na branding. Ayan. Meron siyang 6.4 inch, ganyang kalaki yung smartphone na to. Pero I believe, ayan yung standard para sa isang Android smartphone. At yung weight naman ng smartphone na to is meron siyang 180 grams. Ramdam mo yung pagkabigat niya, pero hindi naman yun to the point na pag matagal mo na siyang gamit is mangangalay ka na. Sa case naman, para sa akin, hindi naman siya ganun kabig deal. At supported nga rin pala to ng dual SIM. Ibig sabihin, yung kanyang SIM tray is kayang mag-handle ng dalawang nano SIM card. At isa pang perks net ng smartphone na to is IP54 rated na siya. So let's say for example na natabunan nyo to ng tubig, nang hindi nyo naman sinasadya, at least meron kayong peace of mind na hindi siya masisira. Dahil nga rated siya as IP54. So dust and splash resistant naman yan. Pero guys, wag nyo pa rin siyang ibababad sa tubig or ilulublob. Kasi papasukan pa rin siya ng tubig. Sa display naman ng Infinix 030 4G is meron siyang curved AMOLED display with 1 billion colors with high refresh rate na 120Hz. Samahan mo pa ng 950 nits na peak brightness. At yung size naman ng LCD na to is meron siyang 6.7 inch. Ibig sabihin niya 90% yung kanyang screen to body ratio. Talaga namang napakanipis ng kanyang bezels. So nakakatuwa dahil Full HD na yung kanyang display. To be exact, yung kanyang resolution is 1080 by 2400 pixels. So meron yan 388 na PPI density. At yung protection naman ng phone na to sa harap, naka-Corning Gorilla Glass 5 naman na siya. Pero kung tatanggalin nyo yung pre-installed na screen protector nya, I would suggest na wag nyo tanggalin dahil yung sa akin is may gasgas na. Sa OS naman ng phone na to is naka Android 13 na siya on top of XOS 13. At yung chipset naman nito is naka MediaTek Helio G99 na siya, 6nm, at yung GPU na Mali G57 MC2. Ibig sabihin, yung mga average games na ginagamit natin or nilalaro like Call of Duty Mobile, kaya-kaya naman niya. Ito yung sample sa laro. Para sa storage configuration natin, meron lang tayong isang option. Para sa presyo niya 9,999 or 10K, naka 256GB na tayo dito na internal storage. So ito finally nasa camera na tayo, which is yung highlight ng smartphone na to. So meron tayong triple camera setup dito. Yung ating primary camera dito is naka 108 megapixels na.
At FYI, yung sensor ng camera na to is naka Samsung ISOCELL na. So yung other two lenses natin dito is naka 2 megapixel siya. So yung isang camera nito is for depth sensor at yung isa is for macro shots. Ito finally, tignan na natin yung results ng camera quality galing dito sa smartphone na to. Ayan guys, so ito yung video quality ng front facing camera ng Infinix 030 4G. Ayan, 2K at 30 FPS yung sagad dito. Ayan, kung mapansin nyo, ito nasa Vermosa tayo, no? Para ano natin matest yung kanyang overall video quality. So far, nababalance niya yung dynamic range, no? Minsan naman overexpose yung background, pero most of the time balance yan naman yung sa subject. Ayan, ano guys masasabi nyo? Ayan guys, so ito yung rear camera ng Infinix 030 4G, 2K at 30 FPS. Ayan, nandito tayo sa Vermosa para ma-check natin yung resolution nito, no? Ayan, Army Navy. Ayan yung sample natin dito na subject. Ayan. Ayun guys, ano sa palagay nyo? Kung ipap-vlog nyo to, no? Ito yung magiging quality nya. Yan, ganyan yung itsura. So sa camera app ng Infinix, meron ditong tinatawag na Sky Shop. So from the word itself, kung hindi kayo nagagandahan sa itsura ng sky, pwede nyo siyang ma-replace gamit yung Sky Shop na camera feature ng Infinix. Kahit additional feature lang to sa camera app ng Infinix is nakakatuwa pa rin dahil sa isang pindot mo lang may enhance agad yung ating scenery. At sa inyong makikita naman, marami dito mga presets na template upang mapagpilian para sa the best na gusto nyong makuha. So automatic na rin mag-adjust yung ambience lighting from presets na pinili nyo dun sa picture na kinuwaan nyo. At kung inyong makikita naman, masasabi mo na hindi siya minadali inedit. Sa battery naman ng Infinix 030 4G, meron tayo ditong capacity na 5,000 mAh na battery. At yung kanyang charging speed, umaabot po ng 45 watts. Ayun po yung out of the box. Ibig sabihin, ay yung included sa package, gagamitin nyo na lang. So 75% in just 30 minutes as advertised. At to be honest, talagang napakabilis niya mag-charge at sobrang tagal gamitin. Kaya niyang umabot kahit kinabukasan pa. At na-reach mo na yung dulo ng video na to. Maraming salamat sa panonood. Legit guys, na sobrang thank you talaga. Kasi lately po, dumadami na yung ating views dahil sa paggawa ko ng content. No? Maraming salamat din sa panonood guys. At kung meron kayong gustong isuggest na content or gusto nyong gawan ko ng video, comment lang kayo guys sa baba. At yun, subukan gawan siya ng content kung kaya ko or kung kaya ng bulsa. Ayun guys, maraming salamat sa panonood at please like kung nagustuhan yung video and syempre subscribe. Ayun guys, thanks for watching.